grabe ngayon, mas mabait pa tayo sa hayop kaysa sa kapwa natin tao. Ayan din, oo. Diba? Parang okay lang sa atin na pinapatay yung mga drug addict. Yes. Kasi masamang tao naman sila. Pero pag may nakita tayong kaso ng Totoo yan. animal cruelty, galit lahat. Which is again, O one kaya- does not deny the evil of the other. O kaya- Pero disproportionate O kaya yung sagot. mga taong in favor of abortion and euthanasia, and yet yun nga, mas mataas yung pagtingin sa sa buhay ng hayop. May nabasa nga ako na isang comment doon na tayo lahat daw ng pare is Italy na rin. Yung kamay na parang tapos pali pa rin na kasama ng lobo. So hindi rin naman tama rin po yung ganun na statement. I mean, tama lang na protektahan natin lahat. At magalit tayo kapag merong pang-aabuso sa mga hayop. Pero huwag nating kalimutan na, baka yung kabaitan natin nauubos lang sa ibang bagay, pero nawi-withhold natin sa ibang bagay na baka mas kailangan ng atensyon at ng pag-unawa natin. Pag-unawa natin. Tama yun. Kaya nga, hindi lang sa hayop, kundi sa asal hayop din. Hello everyone and welcome to the Padscast. Father Chris, welcome back to the show. Kamusta ka? Okay naman, buhay pa. Parang ramdam ko busog na busog ka. Oo nga eh. Kasi pasensya na kayo, katatapos lang po namin mag-lunch ni Father Albert. Mahirap kasi na mag-record tayo na gutom, di ba? Oo. Baka iba ang lumabas. Kasi nararamdaman ko yung galit ni Pads Albert eh. Wow, ako pa talaga ang naging dahilan. No? Baka nagkataka kayo bakit nag-iba na naman kami ng location. Yan ay sa simpleng kadahilan na ako po ay injured. Ito ata ang aking welcome to 40 greeting ng aking katawan. Dahil nag-badminton ako. Wow. Thinking na I'm still, my young, beautiful, handsome self. So after 45 minutes, bigla na lang may naramdaman akong parang may popping sensation sa may calf ko, sa right calf. Kaya, ayun. Hindi ko kaya mag-set up ngayon sa ating studio, kaya So kaya nandito dito tayo sa, alam nyo, nasa tayo ngayon, nasa cubicle ng aking office. Wow. Maganda rin naman dito. Pwede naman tayo dito mag-record na from now grabe on. naman, wag naman. Oo. Kaya yung mga nakikinig ng aking one-shot comedy, mapapansin nyo yung likod. Yan yun. Yan pala yan. So mamaya, Ibang angle lang. mamaya may pakape ka, Pads Albert. Pwede naman. Ayun. No? Ikaw, hindi ka naman nagkakapi. Hindi, sige, Pero mamaya yan, pwede. trivia na yan sa mga nanonood ng aking mga one-shot homily as Father Bruce, na aking isang channel. Yan po yung isang common setup ko. Although nagpapalit-palit din ako. Pero yan yung pour-over setup. No? So that's where I shoot some of my videos. No? So dito lang yan sa aking office cubicle. At ngayon nakikitambay ang podcast. Maganda dito. Tapos yung lighting pa, very conducive for sleeping. Kaya nga gusto ko itanong kay Pads Albert, nakakapagtrabaho ba siya dito sa office? Kasi parang inaantok Alam mo, yata palagi ako akong dito. ginajudge. I mean, in Hindi. the sense na pag nakikita nila yung aking office space na ito, na bago, kasi nga na-reassign na ako, bago lang ito, mga isang buwan pala ako dito, na ganito, full-time, na madilim. Normally talaga, ang gusto ko setup ay maaliwalas. Like yung office ko dati sa marketing sa taas, maraming windows, kasi yun yung setup niya. Pero pag ganitong indoor, closed space, mas gusto ko yung less stimuli. Oo nga eh. Mas nakakapag-focus ako. So, yun. Para tayo nasa bedroom. Oo, naku, hindi pa ito maliwanag pa ito kasi may shooting. Para pwede kang magdala ng unan at kumot dito pa sa Albert habang Pads nag-e-edit. Chris, otherwise, kung wala to shooting ito, mas madilim pa. As in, ano lang siya, mood light lang. So, yung katrabaho ko sa kabila, sa labas ng cubicle na ito, full light siya. Full light. Pero pagdating sa part ko, madilim. Mas gusto ko na talagang ganon. Kaya, sorry naman. Ginadge naman ako ni Father Chris. Hindi. Oo, Okay lang. tsaka, alam nyo, unang-una sa lahat, Happy Easter, Father Chris. Happy Easter sa'yo. We are shooting this still in the octave of Easter. Oo, so, andito pa tayo sa the breaking of the dawn of Easter. Siyempre,
Easter Oh, kasi Octave. 'di ba yung ating readings puro the same day lang Yes, siya, 'di ba? Oo, Hindi pa siya tumatawid sa after, wala 'di pa. ba? Ano pa to lahat ng appearances si Jesus kung Oo. susumahin mo parang 7 yun eh. Ito yung mga initial Puro yan encounter same muna. day, oo, na multiple areas, multiple appearances in different locations. So, ang kaya ito pa yung kumbaga yung Easter message nagdo-dawn, bumubuka pa lang siya. Oo. It's just dawning on the world. Kaya Ayan. kaya ganito rin ang setup natin. Pang-dawn. Pang-dawn. I-dawn Kaya pala. sulweta mo ko. Kala ko si sunset na to eh. Ay, di grabe. Grabe talaga. Yung judge ako sa aking somber Hindi, pero maganda to. aesthetics. So yun, happy Easter sa inyong lahat. And welcome sa aking office, Father Chris. Salamat. Oo. Natuwa ka. Naniligo tayo ng shoot. Kasi nga, tinry ko namang hakutin ulit mag-set up sa studio. Pero in my current state, Oo nga, kawawa naman si Pals Albert. Isa ka ngayong injured athlete. baldado ako. Yan. Gosh. Grabe. Ang sarap sabihin actually na, na-injured ako, meron ako sports injury, Yeah. Nax. Meron akong katabing athlete. Oh. Yes. Sabi nga ng friends ko, mag-pickleball ka na Oo. kasi less intense. Pero ano ba yung nadali sa'yo? Hindi naman athlete's foot. Kung hindi, athlete's calf. Ewan ko sa'yo. Sige. Ang tanda ng athlete's foot. Sponsor ba to ng FISA? Baka naman. Meron mo ba nun? Di ba Wala dati na yun yata. yung commercial palagi? Baka Ano meron pa yung isa? pa. Chinchansu ba yun? Ano ba yung isa pa? Yan ang pang isa Pals eh. Albert. Kukuryu. Ano ko? Please. Hindi athlete yung kausap mo, di ba? Kaya hindi ko alam yung mga Hindi, yan. yung pang athletes. Anyway, ano ba yan kung tayo? Sige, balik na tayo doon sa Easter Octave. Happy Easter po ulit sa Sige. inyong lahat. Pasensya na po. And ang dami nangyari. Kamusta ba yung Holy Week mo, Pads Chris? Bago tayo tumuloy. Tama lang na... Hindi, at least Anti-clay boxing. hindi, Tama lang. hindi na kagaya dati ng kasi pag mas bata tayong pare, halimbawa newly ordained, maraming misa na naka-assign sa amin. Pero ngayon dahil marami tayong bagong ordained na pare, tas may mga deacons pa tayo, so hindi ganun kabigat yung assignment na di-distribute. Pero palagi ko mabigat this year is yung dami ng confession. Talaga? Oo. Marami ka? Marami, okay Kung naman. i-hours mo, total hours, total number Hindi of ko hours. makompute eh. Talaga ganun ko lang. Hindi naman. Kasi hindi naman Hindi mo talaga yun. binabilang. Hindi ko na binibilang. Tsaka yung time kasi na wala naman akong assignment, ang ginagawa ko na lang is yung office work na hindi ko nagawa yung before na Holy Week. So, time para humabol sa trabaho. True. Ako, ganun din ako. I mean, nakapagpakumpisal ako, pero kasi yung pagpapakumpisal ko naman, madalas hindi siya confined sa Lenten Yes, season. oo nga. Kaya, kung tutuusin, medyo baka nga mas lighter pa to than my usual. Yung usual. Kasi may mga pinapakumpisalan talaga ako na mahaba. Pero yung mga At saka kumpisalang mabigat. bayan, di ba? Nakaisa lang ako. Nakaisang kumpisalang Sa parish lang natin, sa Our Oo. Lady of Sorrows, Our Lady of Sorrows. Pasay. Oo nga pala, Doon magkasama tayo doon. Oo. So yun lang yung nag-iisa kong Lenten kumpisalang bayan this okay. year. Although in the previous years, of course, Oo. nakarami tayo ng Opo. Ayun po, Paganyan. kasi hindi lang naman kami ni Pals Albert nagpapakonfess sa isang church lang. Depende sa assignment, misa nagpapakonfess tayo sa convent ng mga madre, o kaya misa sa schools, di ba lala kung may assignment, o kaya doon sa, halimbawa, doon sa The Feast, sa iyo. Oo. Nadala na ba kita mag-kumpisal doon? Once, nakapagpa-confess na ako doon. Masaya kasi like nung mismong Holy Week, meron pa silang counseling area, gano'n. Ay, okay. So kompleto, alam mo yung hindi walang burden sa'yo as confessor na i-counseling mo rin. Oo. Kasi pwede bang ituro na, Pwede po sa tingin ko po yung problema nyo, mas pang-counseling. So i-observe lang natin yung kasalanan mo ngayon, tapos you can line up naman sa counseling, sa counseling area. Oh, Meron pa silang pray-over area. Ang galing nga eh. Yung nakakainggit na sana lahat ng simbahan, although syempre imposible yon, di ba? Pero ang galing lang nung kahit pa paano na may mga ganong occasion na na-facilitate yung ganon, na complete yung care. Oo, yan. Kasi nga, as priest, ang hirap din eh. Minsan kailangan mo magpakumpisal. Pero dami na doon yung counseling, spiritual Oo, direction, Hindi, pero maganda yan na sineparate nyo. pray Maganda. over, ganyan, mga Kasi intention. minsan mahaba yung pila kasi sa isa sa confession. Tapos gusto mag-confess ng iba, pero hindi ka agad matapos yung isa kasi nagpapa-counseling pa.
So, kung alam niya na mas need niya yung sa counseling, doon siya pupunta, diba? Oo. Tsaka madaling sa pare na magturo na, uy, pang-counseling na kasi yung parts na yan. So, may mga ano po tayo, mga trained volunteers. So, confession room, tapos counseling room. Torture room. Tapos exorcism room. Tapos torture room. Doon yung mga dental Grabe chair. ka. Favorite mo yan. Baka matakot yung mga tao sa ating Pals Albert ko talaga. Joke lang yun. Joke lang So, po yun. oo nga, marami pa naman tayong bago. Welcome po sa lahat ng mga bagong followers ng Podcast. Nagkaroon po tayo ng mild spike in new subscribers and comments. Oo. Bakit? Yun nga, kasi nga siguro dahil nung Holy Week, first time ko naging part ng isang Holy Week special. Sa isang paraan pa na hindi ko talaga inisip na gano'n yun. So, nag-guest po ako sa one, I'm not sure if it's like number one. I think it is, no? One of, if not the most listened to podcasts in the Philippines. Basta nasa top siya. Definitely. Oo. Definitely 1, 2, 3 lang yan. Oo. Which is yung The Cool Pals. So, alam ko hindi ka nakikinig ng mga ganun para Chris. So, Di ba na nag-guest na sila dito dati, pumunta sa pumunta bookstore? sila dito sa atin, tsaka sa bookstore, kasi ano Oo. naman yon show na, kumbaga sila yung guest noon. Sila yung guest. Tapos from there, nag-connect kami. Sa gulat ako, nung malapit na mag-Holy Week, about a month before Holy Week, nag-set sila ng, Father, pwede ka ba namin i-guest kasi yung record na kami for Holy Week. Wow. So, Meron pala, nagre-record pala sila ng mga Holy Week special. parang Holy Week. Kasi nga, hindi ako yung normal nilang episode. Kasi hindi talaga siya gano'n. Yung mga nanonood ng Cool Pass, nakikinig sa Cool Pass, alam nyo na yung ibig ko sabihin. Hindi siya ganong klase ng show. Ano talaga siya? Comedy. Na medyo yung pangkaling comedy na kwentuhan, very natural, very candid. Maraming swearing, maraming mga, kumbaga, ano tawag yun? Explicit language. Kumbaga kung bibili, di ba alala mo noon, pag bumibili ka ng CD, meron siyang sticker na May warning. warning, explicit language, gano'n. So may gano'n siya. Di ba? Ang tanda ng reference na yun. Pero gano'n. So, pero nung nandun ako, so sinabi nila na, Father, pang Good Friday. Pang Good Friday na episode. Oo, so i-release sila ng Good Friday. Tapos, ayun, nangyari ang nangyari. Sa totoo lang, ngayon lang ako kinabahan ng ganun. Kasi, dahil na-meet ko na sila, na kapag sit down na kami for an interview, which is on our terms, kasi show ni Romar yun, kasi show ng simbahan, network ng simbahan, so guest lang sila. So ngayon, baliktad. Ako na yung guest, pero guest. tahanan nila yon. So hindi ko alam kung anong gagawin. So, yung particular episode na to, ikaw lang yung guest o kasama Andun din si Romar, pero kasi ako yung nagsabi ko sa kanya. Okay. Sabi ko, kasi magsushoot din siya nung pang Monday, Thursday. So isang ratsyada lang yun sa kanila. No? So shoot nila ng isang buo. So sabi ko, Romar, magstay ka na kasi parang kailangan ko ng buffer. Kasi ayoko na nasa akin lang yung attention nung 5. Pero at the same time, nung nandun na siya, hindi na rin talaga siya nasyadong nag-intervene. Kasi nga parang hinayaan niya ako kinabahan lang talaga ako. Kasi it's a very unusual place to be in. Tapos, very secular. I mean, all walks of life, all walks of people ang nakikinig doon. Wala siyang... Kasi, talaga to. Pero at least maganda kasi yung platform nila, which is nag-expand na rin siguro, mas open sila sa mga iba-ibang guests. Tapos hindi naman talaga ako ganun ka-follower. Pero nakakapanood naman din ako ng some clips tsaka episodes ng Cool Pals. Pero yon, napansin ko nga lang din talaga is wala talaga nag-guest ng mga religious figures. Actually, akala ko rin. So, nagmukha pa akong asumero. Kasi pagkaupo ko, sabi ko, ako ba yung unang yung guest na priest? Sabi niya sa akin, Father, wag ka masyadong nag-a-assume. Hindi ikaw yung una. Pang-apat na ata daw ako. Hindi ko na. And actually, they are very, they have done shows na pang-fundraise ng isang church construction. Talaga? So, ganun sila. So, actually, ito talaga yung unang-unang lesson ko dun sa encounter ko with them talaga, na hindi mo talaga pwedeng i-base sa panglabas yung mga tao. Kasi yung persona nila, swear a lot,
Yung joke nila, very minsan toilet humor, Oo. green humor, green pag... Pero they're actually very good, very nice, very kind people. Very genuine, walang parang hindi sila maere, hindi sila mukhang showbiz nung Oo. kausap ko sila. Kausap ko lang talaga sila. Considering na they're very popular. Kumbaga kung sa podcast space, sila talaga yung superstar. Kasi sila yung number 1 eh. At least maraming Yung salamat. podcast ano. number 4 lang. Wow! Wow. Podcast! number Four? 4 of Nasa- 72,000. number 4. Bracket number. Kala ka 486, mga ganon. Hindi naman siguro. Hindi, Pero yun at nga. least nagkaroon ng space din. You Yeah. being there parang represents us here Oo. sa religious sector. Ako din, Oo. actually, when I was thinking back, sobra kasi ako naging conscious. Yun lang yung parang, in a way, I felt na I wish I got out of my head sooner. Kasi masyado ako iniisip ko lahat. Kasi nga, sabi ko, ano ba to? Baka may masabi akong hindi maganda. Baka ma-misrepresent ko yung church. Baka ma-misrepresent ko yung mga pare o yung Society of St. Paul. Oo. Kasi yung mga tanong nila about seminary Baka life, mas misrepresent mo ako. hindi mo Hindi, biro lang. Hindi yung worry. Nag-assume din no? Hindi, so ang tanong kasi nila about seminary life, ganyan. So, yung pinost nilang clip is yung kung paano daw nanghuhuli ng, kung meron ba daw mga pornographic materials sa seminary. Kasi mga teenage boys yun, di ba? Oo. So yun lang, ako parang lagi kong iniisip, paano ba ito sasagutin? Paano? Pero looking back, I wish na hinayaan ko na lang mas maging candid. Ako doon, kasi parang at the end of the day, it was a good platform, sabi mo nga, to bring Jesus forward. Oo. And nakakatuwa, in fairness, ang dami dun sa mga comments na sinishare sa akin. Tsaka nakikita ko rin sa page naman nila na tuwang-tuwa daw sila na kasi nagpa-closing prayer sila eh. So, nung closing prayer, naku, alam mo naman ako, hindi pa naman ako masyadong, Ikaw pa hindi ako super comfortable talaga sa spontaneous na prayer na Baka palagi gano'n. na nag-spontaneous Hindi prayer. hindi ko yan. Mga prayer over po ni Pads Albert. Siya po yung lapitan. Lahat po exorcism. Ah. Nag-pray ka, tapos marami nag-comment, ang sarap makinggan, may closing prayer. Ganyan. Tapos may nag-post doon sa group nila na ang tagal-tagal ko nang hindi nagsisimba, pero after listening to the Good Friday episode, Wow! So, nagsimba- Nahiya naman alis na po ako dito. Sige lang. hindi naman sa ganun, pero gosh. Grabe. Pads Albert. Hindi, pero hindi yun ako. It's more because naalala nila yung simbahan. More of, wala, siguro something through my imperfect presence, somehow naalala nila yung Diyos. So, very positive naman actually kasi. Very warm and positive yung mga tao doon. Kung meron siyempre may mga comments yun na hindi masyadong maganda, pero kaya mo sila. na lang yun. Oo, Lagi namang may ganun sa Lagi namang may ganun. Oo. Diba? Pero ang daming comments na parang positive, parang ang sarap naman. May ganito palang side yung cool pa. Kaya nga eh. Sayang hindi mo nabasa yung comment ko doon. Nag-comment din ako eh. Alam ko yung comment mo doon. Yung ibagsak. Yung hanapin mo ng babash. Ayun sa akin. Biro lang po. Yung mga naka-dislike. So that was my Holy Week kasi Yung Holy Week siya mo. lumabas. Oo. Although Good Friday siya lumabas, hindi ko siya sinishare kasi Good Friday namatay si Jesus, di ba? Hindi ko na muna siya sinare. Sinare ko lang siya nung Sige. nung Easter Monday Oo. na. So pwede bang i-share mo sa amin pagkatapos nitong episode na to? Nakashare naman, Oo. sinare ko na rin sa podcast page. Talaga? Oo, nung Easter, Easter week na. Nahuli pang hindi tumitingin to sa podcast page. Alam naman namin yung fans. Hindi, nakita ko yung clip, pero hinahanap ko kasi yung buong video. Wala kasi siyang video kung hindi Wala? ka subscriber. Ay, ganun pala. So meron siyang, yung episode ko, Paano ko mapapanood? audio only lang siya. Hindi, may audio siya. Yung Sige. podcast. Oo. Pero kung gusto mo manood yung video, kailangan mo maging member ng kanilang, ang tawag nila sa kanilang Patreon, di ba? Alam mo yung Patreon, Yes, di ba? yes, Sa platform. Ang tawag nila sa mga Patreon subscribers nila ay Patreon Saints. Patreon Saint. Pero before to ng Holy Week episode mo, Ano yan? nila Patreon Saints na Oo, yun talaga yung term nila.
So, ayun, pag nandun ka, pag part ka nun, mapapanood mo yung with video. Okay. As in yung full uncut, Unfiltered. unfiltered episode. Unfiltered. So, ayun, ganun siya. Unfiltered. Very unusual, pero I am very happy na ganun yung nangyari. Kasi nga, hindi ko maakalain na makarating tayo sa ganun. Sana next time madala kita doon. Pads Albert. Oo nga, Makikinig nag-invite na pa ako. sila, pero manood lang. Oo. So, like, lang, Kaya grabe pwede yung mo akong kaba ko. dalhin. Ako yung magpupulbo sa'yo. Magdadala ng wardrobe. Pads Chris, kung ikaw yun, parang kakabahan talaga ako. Mukha siguro akong payaso. Grabe ka naman. Hindi, maganda na ikaw yung nandun kasi very jolly yung character mo, Pads Albert. Character. Yung ngayon, So, first persona mo. Mahirap kasi pag mag-fit lang doon sa mold ng Oo. very serious. Ganun. Pero thank you po sa lahat. And again, yung sa mga nanonood ngayon ng Pads kasi nakikinig dahil nakita niyo ako sa Cool Pals. So welcome po sa inyo lahat. Please check out our Spotify, our Facebook, our YouTube kasi nga, nandun na to, 100 episode, Yes. ano na to 132 I think. Opo. No, so ang dami niyong pwedeng pakinggan kung sakaling matripan niyo tong aming Oo. programa. So, hindi lang yun na nangyari nung Easter, nung Holy Week, Pads Chris, di ba? Marami tayong mga natanggap ng mga mensahe, katanungan. Pero Katanungan talaga. narrow down na lang natin, no? Oo. Kasi masyado na namang OA kung sasagutin nila lahat. Tsaka ito talaga yung parang medyo unusual na babagay sa panahon natin. Ngayon, for example, may nagtanong, may nagsend sa akin ng clip pa, no? Nung yatanong niya. Kasi nag-procession sila ng Holy Week. Nag-procession ng O tapos iba nag-rosary. Oo. Di ba? Pag-procession, isa yun sa mga gawain. Pero nagulat siya dahil ang leader, hindi si father, hindi si sister, hindi si mother o si kuya at si ate, kung hindi AI. AI. So, alam mo naman yung boses ng yung Oo, alam ko. AI generated, di ba? Yes. So, nung pinakinggan ko yung clip, ay oo nga, pero yung AI talaga siya. So, nag-procession sila. Basta ang leader, ang piniplayback na rosary. Pareho ba tayo ng... So, ito yung nakapost sa YouTube na ewan ko kung napanood ko rin. Parang may napanood din kasi akong something na similar. So, ito yung nagpo-procession sila. Tapos habang nagro-rosary. Pero yung voice over is AI. Ito yung sinasabi mo. So, yun. Anong comment mo dun, Pads Chris? Sa ganung... Ako, syempre, hindi ko naman alam. Una, parang ko sinasabi, hindi ko alam kung ano yung sitwasyon doon sa procession na yun. Oo. Kung bakit yun yung naging choice ng mga organizers, ni their father, nung mga may hawak nung procession na yun. So, I don't wanna just jump to conclusion. Baka lang talaga merong specific reason bakit nila ginawa yun. Pero syempre, in general, I think it's just very common sense to say na kung meron naman tao magli-lead, tao na lang. Kasi ang dasal ay pantao. Hindi naman kaya magdasal ng AI kasi wala naman silang pananampalataya, wala naman silang kaluluwa. Large language model lang yan, LLM. So wala talaga yung, there's no person behind those words. Kahit na minsan mas magaling pa siya magsulat sa atin. So, yun lang, akin, ayoko lang mag-jump to conclusion, pero syempre, it's unfortunate na yun yung pinili nila. Pero at the same time, I would just like to imagine na maybe there were particular reasons kung bakit ganun yung nangyari. Kung bakit yun yung playback nila. O baka nga hindi sila aware, baka naghanap lang sila sa YouTube ng something na ipi-playback. Tapos hindi nila na-realize na AI yun. Pero di ba, kasi pag procession, di ba, ano yan, nagdarasal yung mga tao habang naglalakad. So weird nga naman yun na nagpi-pray ka, pero yung narinig mong leader, hindi siya tao. And I guess yung mas bigger concern is baka mag-set yan ng precedent for whatever other things na papalitan na lang ng AI. Diba? Oo nga. Kasi like, di ba, pa-AI mo na lang yung commentator, yung lector, maganda pa ang diction, perfect. Oo nga. Di ba? Galing, maganda. Ewan ko sa Filipino, pero sa English, di ba? Di ba? Lahat na. Pag homily na, magpi-play na ng AI. Homily made by Claude. Nako. ChatGPT.
Kaya, di ba marami na comments siya si Pope Leo Oo nga eh. about that. No? Hindi talaga. Kasi again, same principle. Ang homily ay bunga ng panalangin. Totoo yan. Hindi siya basta-basta Gusto kong magsulat ng kung article ano about lang yung yan. maganda. Ganyan, kung ano lang yung... Tama yan. Siyempre, maraming ibang bagay na pumapasok para magbuo ang isang homily. Oo. Pero, at the end of the day, alala ko si Cardinal Tagle nung naging professor ko siya sa homiletics. Wow! Hindi pa siya cardinal Nag-homiletics siya. noon. Oo, nagkuha kami. Ano lang naman siya, guest for One session. one session na siya naman binasag niya. Kasi nung yung buong course namin sa LSC noon was about public speaking. So, may mga exercises kami, may mga theater kami, may mga hosting kami. Kasi nga, it's about sharpening the skills that you Tsaka need to gaining become. confidence din siguro. Oo, tsaka confidence. Tsaka, pero yung si Cardinal Tagle nung siya na, binasag niya lahat niya kasi yung sinabi lang niya, tandaan nila, ang homily, bunga yan ng panalangin. Yun lang. Paulot-paulot niya sinabi. Wala akong pakialam kung sing eloquent ka ni Shakespeare. Kung hindi mo yan pinagdasalan, it's not a homily. Sabi ka? Parang sabi na rin sa Balami Professor, dami natin ginawa. Dasalan pa lang kailangan. Umaten pa kayo ng course? Nag-enroll pa kayo doon sa course, no? Hindi. Kasi to be fair naman, kailangan mo rin lahat. Totoo naman. I mean, grace works with nature. Saka ibang level naman si Cardinal Tagle kasi minsan yung sasabihin natin at sasabihin niya almost the same. Pero iba yung reception ng tao pag siya nagsabi. O pero yun na nga. May gift So, din ibig kasi sabihin, nasa skills din siguro. Nasa skills din. Nasa... Hindi. Tsaka gift din naman kasi yon yung preaching na, syempre, obviously, hindi naman lahat sa atin ay meron. Pero yun, Pas Albert, sige, salamat do sa mga opinions mo about do sa AI. Bakit parang na-offend kita? Paggamit do sa na-offend ako masyado. Then joke lang. Sabi ko kaya sabi ko yung mga homily mo, nagdududa ako Masyado maganda Grabe ka naman. Ay, nako. Lalo na. Ako, para sa akin, sige, bago ako pumunta do sa procession na gumamit ng prayer ng AI, ako rin, gusto ko rin sabihin na meron akong mga reservations din sa paggamit ng AI, lalo na reservations. Paano ba yung ibang... tama to. Sorry. Meron akong mga reservations din sa paggamit ng AI, lalo na pagtungkol sa studies, gagamitin, sa pabasa publishing, kasi may mga ethical use din ng AI sa sa publication ng mga books, tsaka mga other printed materials. Lalo na pagdating sa sa homily. Kasi totoo naman yun, I agree na kailangan talaga na pagdasalan, tsaka yung kailangan din natin na mag-aral din, mag-research. Kasi parang andali na lang na magta-type ka na lang. So ang concern ko rin is okay, maganda nga yung homily ni Father, pero sino bang naririnig natin do? Si ChatGPT o yung Holy Spirit na tumutulong kay Father, di ba? Di ba, hindi naman natin kailangan ng artificial na spirit. Kailangan natin yung tunay na Holy Spirit yung gumagabay, tumutulong sa atin. Ngayon, yung tungkol sa procession, tawag dito, minsan ako, tama yun, ako rin, mas preferred ko na, ando naman yung mga tao, mag-pray na lang sila, na sila. Kasi nakalimutan natin na yung procession is also a sacramental. These are signs or sacred signs and actions instituted by the church that sanctify our daily life. So pag sinabi nating sacramentals, hindi lang naman yan puro mga objects tulad ng rosary o kaya yung ating mga holy medals o kaya hindi lang sacred actions, sign of the cross, kneeling. Pero yung procession kasi na pinag-uusapan natin is also a sacramental. Kasi supposedly kapag tayo nagpo-procession, hindi ka lang naman talaga dyan is hindi ka naman nagwo-walking or brisk walking. Oo, iba rin yung procession sa graduation. Iba rin yung procession sa graduation. Iba pang same. Ito kasi a church activity. Yes, this is a church activity and it's a prayer actually. So pag tayo ay naglalakad sa procession, we are supposed to pray and be mindful of God's presence din. So hindi yung kung saan lang din tayo na nakatingin na parang nagtutour tayo ng ng bayan natin kung saan tayo naglalakad. So yung sinasabi mo kanina, tama yun, mas maganda nga po kapag kapag totoong tao yung nagdarasal at hindi yung AI. Pero naalala ko rin naman kasi nung before nung AI, meron na tayong mga CD tsaka mga cassette, naka-record dun yung mga prayers. Halimbawa yung rosary.
At minsan kapag mahina talaga yung audio, halimbawa yung nagbabasa is minsan talagang hindi maiwasan, mahina yung boses, o kaya maganda nga yung boses kaso malayo yung microphone lagi kapag humawak. So ang ginagawa na lang talaga is nagpe-play ng ng cassette or ng CD, so recorded yung prayers, yung rosary para mas marinig ng lahat. So kung siya is an aid for prayer, para sa akin wala naman ako nakikita na problema. So as long as yung mga tao is nakikisabay din doon sa prayer na yon. Oo. Para lang sa simbahan, halimbawa merong limitations yung choir. Aha. Halimbawa, isa lang dumating o kaya dalawa tas hindi pa marunong tumugtog. Pwede naman kayong mag-play din ng music Na recorded. na recorded, pero ang important dito is kahit siya recorded is yung participation ng assembly. Kaya nga at the same time, kung sa procession gagawin nila yun, sana merong participation ng assembly. Oo, yun lang. No? Oo, hindi yung nakaasa lang talaga tayo sa AI na sasabihin, ay, hindi na lang ako magdarasal kasi nagsasalita naman yung very audible naman yung voice ng AI. So, hindi na lang kami magdarasal. So, palagay ko, that's not the correct use. As an aid, yes. Lagi nating kailangan i-insist. Oo. Oo. So maganda, bubuti naman yun na may ganung pambalanse si Pads Quits, no? Oo. Tama din naman. Sabi nga nila, ano lang yan, nag-iiba lang yung panahon, nag-iiba yung particulars, but the principles are the same. Na like, kung unang lumabas yung mga electric instruments noong unang panahon, sabi niya, ay, hindi pwede yan kasi hindi yan yung tradition natin. Kailangan yung mga traditional instruments lang, ganyan. Ito lang dapat yung areglo. Oo. O kaya, noon nga, bawal ang melodic na na chant, na kailangan yung chant lang natin. So, parang every age, meron talagang ganyan na lumalabas. No? So, it's just a matter of well-discerned response to how to use them well. So, hindi talaga siya blanket na bawal to. Or ganyan, no? It's just that with discern it, sabi nga ni Pans, paano siya gagamitin ng tama para ma-achieve yung end goal, which is participation. Participation, tama. Para lahat ay maging bahagi talaga, makabahagi ng maayos. Kaya doon sa example ng prosesyon, di ba, na, oo nga naman, although sasabihin ko kasi na, yung recorded, tao din yun nirecord lang. Nirecord lang. Sa akin kasi, iba kasi yung pakiramdam nung yung pisong pinanggalingan ng bagay, walang kaluluwa. Diba? Totoo kasi, naman yan. Di ba? Parang meron talagang fundamental difference for me yung mismong pinaglabasan yan, yung pinanggalingan ng piniplay nyo, ay hindi galing sa isang puso't kaluluwa. Kundi talagang, lang siya, code lang siya. Galing sa code sa isang program. Ng isang program, ng isang program, ng isang rin. app. No? So, yun lang. Siguro yun lang yung parang apprehension ko doon. No, kaya hindi siya pareho, hindi siya kapantay nung kaya gumamit ka ng cassette o CD. O gumamit ka ng ganitong music, that music, ganyan. Kasi nga yung artificial talaga siya. Pero again, yun nga, hindi natin alam kung ano yung sitwasyon nung, hindi ko na nga inalam kung anong parokya, saan lalawigan, saan barangay. Pero we just trust na, proper discernment was made before that, choice to use an AI voice-over to lead the rosary during the procession was, a well-founded decision, hopefully. Tsaka yung paggamit nga, sana hindi tayo gawing tamad. Hindi tayo gawing tamad. Yan talaga binabantayan natin. The same as nung sa sinabi mo doon sa homily, na it's supposed to be an aid kung maghanap si father or si sister ng meditation, reflection from AI, for example, ChatGPT, pwede naman as an aid. Pero kung nagiging tamad na tayo na magdasal, na magnilay, at mag-research, gamitin yung pinag-aralan natin sa theology, iba na yun. Di ba? Parang very dependent na tayo. Kasi para sa akin yung instruments and even aids to prayer, artificial aids should not supplant what is essential, which is human participation, tsaka talagang yung human encounter natin with the divine. Yung tunay na pagdarasal ng tao sa Diyos. Kasi baka sabihin na, hindi na nga ako magdarasal kasi naririnig ko naman yung prayer ng AI. So parang mali na rin man talaga yon. Kasi pagdating sa panalangin, puso talaga ang basihan dyan. Oo, totoo naman. So kahit hindi perfecto, kung galing naman sa puso, mas matimbang yun. Galing naman sa puso. Tsaka may lugar nga na binabagayan.
Tapos yun din, hindi naman siya inaabuso. Tsaka yun, ilimit natin yung paggamit lalo na sa during sacraments naman, yun lalo na. Yeah, yung True, sa seven true. sacraments. Sige pa, nabanggit mo yung word na pang-aabuso. So I think, it's good to jump na to our last pag-uusapan. Oo, jump, Alam tatalon tayo ko. pareho. Oo, ito na. One. 1, 2. Hindi ako pwede, injured ako. Wag kang tumalan, tataob tong mesa natin. O sige. Pwede kang tataob lang. Tatapon yung ininom. O Okay, so sige. sige, ito yung pinakamaiit na pinag-usapan, no? Yung tungkol dun sa sa Malabon ba to, di ba? Sa Malabon, Oo, yes. Na tradition nila, apparently, matagal na nilang ginagawa to. Oo. Wherein, in lieu of an angel, kasi nga Yes. pag batang, normally, if you attend a salubong, Mm. what would unveil is a child, di ba? Na Yes. naka-angel outfit. Outfit. Ikaw ba Oo. nasubukan mo yun? Ginawa kang angel dati? Oo, pero kasi iba yung dating eh. Oo, Oo, parang, parang ako yung mababang Ay, ang cute naman. Oo. Hindi. Pero doon sa iba, talagang bata yung Oo, ginagaan. nakakita na ako ng mga salubong, puro Oo. bata. Puro bata. Pero yun pala, meron palang ganun na hindi yung ang bata, kundi bird, no? A Oo. dove, a white Oo. dove. Na Kalapati. unfortunately, para makontrol nga siguro yung movements ng kalapati to really make it go beat by beat according to Oo. what the procession should be, what the salubong should be, itong dove na ito ay tinanggalan ng kapakayahang kumilos sa kanyang sarili dahil siya ay ginapos. Ginapos. Oo nga eh. Ginapos ng outstretch ang kanyang wings Oo. sa isang Parang patpat, no? stick yata yun. Tapos siya yung mag-unveil, siya yung kukuha ng veil ni Mary. Tama Oo. ba? Kasi ibababa mo yung kalapate, Oo. tapos yung pagpaa niya is tumama Hindi ko sa na kasi ulo. pinanood eh. Oo, hindi mo na Totoo lang. pinload. I mean, Oo. distressing din kasi siya for me. Oo. So, yun yung pinag-uusapan ngayon ng madla, lalo na from the Easter and Holy Week celebrations natin na nagumulot din sa ating lahat. So, syempre, we wanna, put in a Oo. word lang din in our Mm. show. So, Panskis, meron ba akong na-miss na important detail? Kasi alam ko ikaw talaga Wow. napakadalubhasa. Parang ako talaga yung reporter na Pas Albert. Hindi bangkang-bangka naman. na ako eh, oo. Oo. Yun, ako naman, tinry ko lang na maging objective doon sa situation. Binasa ko yung statement ng Diocese of Caloocan. At the same time, naglabas din naman ng statement yung mismong parokya. Yung Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception. Yung simbahan nila doon sa Malabon, kung saan ginawa yung event ng salubong. Tapos naglabas din ng statement yung mga ibang animal welfare groups, lalo na yung PAWS, tama ba? PAWS, Yung yeah, PAWS, PAWS. Yes. Yung Philippine Animal Welfare Society. So naglabas din sila ng statement. At ayun nga, very unfortunate nga na nangyari rin to eh. Oo nga. Pero may pagkakamali talaga. Ako, ang masasabi ko, may pagkakamali rin talaga, lalong-lalo na do sa organizing committee nung salubong na yon. Kasi ang hirap din namang sisihin lahat ng tao na umattend doon. Oo Kasi naman. lalo na yung mga malayo, hindi talaga nila kita kung yung sa event, yung mismong action na nangyari. Pero mali talaga yung ginawa na pananakit talaga do sa dove, do sa animal. At saka ang surprising doon, naglabas ng explanation yung parish na matagal na pala nilang practice yun. Oo, kasi apparently, After the war pa. yun na nga. So baka rin baka may angle din na gano'n na Oo. meron ba daw deeper significance kung bakit gano'n yung naging practice nila? Ang narinig ko lang kasing justification is that it's unsafe for kids. Yes, it's Kaya unsafe. ginawang kalapate. Ginawang kalapate. Oh, yun din yung Yun lang yung narinig ko. Pero kung Yes. meron pa yung deeper Hindi, historical, cultural roots, hindi ko alam. hindi na natin alam yon kasi yun din yung nabasa Pero ko wala na pa akong nakitang lumabas na ganung wala. explanation. Yun lang yung nakita nila na it's safer to use nga yung yung mga doves. Kesa daw bata. At saka siguro mas madaling imaniobra kasi iba yung bata kapag Oo yun yung nga eh. nilagay mo eh. Pero Marami na tayo nakitang bloopers ng Yes. salubong dahil hindi nagawa ng bata ng tama, o Ayun naging din. malikot siya. o kaya baka Tsaka in umiyak. fairness, dati naalala ko sa isang parokya na kapanood ako ng salubong, medyo hindi masyadong nakalculate yung distance ng bata dun sa puon. Tapos So hindi niya maabot yung yung veil.
to the point na muntik na siyang mahulog. Kasi Kawawa naman yung bata. so, totoo din naman, mayroon talagang grace, Oo. no? So, I mean, from that end na, kaya siguro naging ganun yung practice. Yes. Pero yun nga, surprising, sabi mo nga, matagal na pala nilang ginagawa. Tagal nilang ginagawa. Pero to be fair, sige. So, sinabi nila, matagal na nilang ginagawa. So, hindi natin alam kung doon sa mga previous years or previous decades is nakatali rin ng ganun yung dove. I think may pictures Oo. na ganun din. Na nakatali rin yung pakpak niya. Yun lang ang hindi ko sure kasi wala. Although kung yung since 1920 something ay ganun na. Oh, after the war, yung mga 1950s, late 40s Hindi pa kasi and ako 50s. buhay nun eh. Buti, okay ka na. Kagagraduate ko lang na college noon actually. Hindi, biro lang. So, ayun nga. Ayun nga pa sa Albert kasi yun din. So, taliwas talaga lalo rin sa kahit nga sa, naiintindihan ko yung galit ng actually. Galit ng ibang tao. Pero minsan kasi is misplaced na rin yung galit, na gusto na rin ng manakit ng ibang tao, hindi naman tama yon. So siguro kung kailangan managot yung dapat panagutin o magkaroon ng accountability, maganda rin na ipakita. Hindi ko lang kasi nagbigay na ng statement na humihingi ng forgiveness, ng kapatawaran do sa nagawa. Pero hindi ko lang alam kung hanggang saan pa pwedeng... Nangako na rin sila, di ba? Na wala na, hindi na mauulit yun. At least yun. At least merong positive na nangyari. Kasi kumbaga naintindihan na rin nila yung concern ng mga tao. So, ibig sabihin po, sa mga susunod na taon, hindi na nila gagawin yung ganong practice. Yeah. Oo. Tama yun, no? I mean, siguro one thing that I wanna parang just appeal to everyone na syempre marami nga nagalit, nainis sa itsura. Although, yun nga, ang dami ring sweeping statements, parang nilahat na. Sabi nga ni Pans Chris, hindi natin alam kung hindi naman yung buong parokyang yun ang responsible doon. Hindi nila alam. Marami din doon mga nanood na hindi nila alam. Oo. Or maybe because they thought na matagal naman na yan ginagawa so hindi naman siguro talaga siya. Siguro naisip na nila yun, tapos okay lang. So okay lang din tayo. Kasi nga, you trust the judgment of those people who organize this, the leaders of that church. But at the same time, yung lang din, nilalahat kasi pati buong simbahan, dinadamay niya, ganyan talaga no? Ang dami kasing may iba na ring issue, may iba na ring ganap. So, maganda yung sinabi dun sa isang post na nakita ko na we appeal for also yung parang understanding na hindi, sana wag itong kamaliang ito yung maging parang basehan nyo to look at the entire Catholic Church or even the entire parish community kasi we are not defined by single mistakes. Yes. No? So, in-own up naman nila and when they were called out for it and yun ang maganda doon. Kasi nga, definitely sa turo ng simbahan, lalo na kay Pope Francis, naglabas siya ng Laudato Si. So, nung panahon niya, naging malinaw na yung ecological aspect ng ating faith, no? Yung care for creation. Yes, yeah. Diba? Na malinaw talaga na sana hindi na yun ginagawa. So, again, naglabas naman na ng statement na hindi na uulitin, na nakita na nila yung kabalian ng nangyayari. In-explain na rin nila yung side nung background nun, kung bakit ganon. So, naiintindihan ko na galit yung mga tao, siguro pwede ring pahupain namin. Hindi. Ayun nga, ang tinatanong nila is parang para doon sa iba, lalo na doon sa mga members ng Animal Welfare Society, kung sufficient na ba yung mga tawag dito, sabihin natin na statements asking for forgiveness. Kasi para sa kanila, naintindihan ko rin naman na mas kailangan ng mas malalim at malawakang accountability kung gano'n na pala yung ginagawa. Pero yun lang din, so hindi naman tayo mga lawyer, hindi natin alam kung hanggang to what extent pwedeng i-hold accountable yung mga persons talaga na responsible. Pero tama rin yun, Pads Albert, na sinabi mo na mahirap din na gumawa tayo ng sweeping statements. Kasi lalo na yung mga anti-Catholic groups, parang ginagamit na tong incident na to para mag-release ng mga incendiary statements. Actually, big word. Actually, may nabasa nga ako na isang comment doon na tayo lahat daw ng pare is Italy na rin. Yung kamay na parang tapos pali pa rin na kasama ng lobo. So, hindi rin naman tama rin po yung gano'n na statement. Oo. So, kailangan lang ng kaunting delicate, parang
level-headedness in how we deal with it. Yun. Pero it's an opportunity rin para sa mga taong simbahan, lalo na yung mga active na nag-organize, tumutulong sa mga parish priest nila during time of Easter Triduum or Paschal Triduum na maging conscientious doon sa mga activities na ginagawa natin. Kasi ito, tingnan natin to. Nakakasakit na tayo ng hayop na nilalang din ng Diyos na hindi rin naman talaga tama. Oo. Tama, nabanggit niya pa sa Albert Position ni Pope Francis, Laudato Si, encyclical letter, pangangalaga sa tahanan nating lahat, sa daigdig, di ba? Wag hindi lang naman sa kanya yun. No? Hindi lang sa Siya kanya. lang yung naglabas talaga nung matagal na po ang official statement talaga ng or official teaching ng simbahan is tama, pangangalaga sa kalikasan at sa lahat ng may buhay, kasama na yung mga hayop. Oo. Totoo naman. Oo, pati yung mga asal hayop. Ayun. Kahit na sa kanila, kahit kasi asal hayop makasalanan, lahat naman din tayo. Oo. Pero, Totoo yun, no? Siguro yung gusto ko lang din i-bring up din, yung yung sabi mo nga, galit lahat. Yung iba, napaka-OA na ng statements, no? Yung disproportionateness ng anger. Yes, oo. And yung parang nagkakaroon ng double standard. Like, ang dami din nag-point out. Although feeling ko kasi it's too soon to point it out. Kasi iba talaga, yun agad ang counter-argument nila, no? Na nagmumukha naman nag-justify. Pero ang counter-argument talaga agad na nakita ko, isa is, galit na galit kayo sa hayop na nasaktan. Pero yung batang ina-abort, okay lang sa inyo. So, it's a fair point. Pero I think it was too soon. Kasi it just looks like we're washing our hands or not acknowledging the wrongness of this one. Yes. And that acknowledging the wrongness of one doesn't deny the wrongness of the other. Pero now that we are a few days away from it, no, sa tingin ko naman medyo isang linggo na, we can properly call that out. No? Yung disproportionateness. Yung Tama parang, yan. nasa na ba yung values natin, no, na grabe, kasi marami din talagang point na ganyan na grabe ngayon, mas mabait pa tayo sa hayop kaysa sa kapwa natin tao. Ayan din, oo. Diba? Parang okay lang sa atin na pinapatay yung mga drug addict. Yes. Kasi masamang tao naman sila. Pero pag may nakita tayong kaso ng animal cruelty, galit lahat. Which is again, one does not deny the evil of the other. Pero disproportionate. Kaya yung mga taong in favor of abortion and euthanasia, and yet, yun nga, mas mataas yung pagtingin sa sa buhay ng hayop na dinidisregard yung buhay ng tao. Yeah. So again, both are true. Meron. One is wrong, the other is also wrong. Hindi natin sinasabing hindi mali yung isa o hindi mali yung isa. Pero mayroon ding proportionate response based on like what is the matter of the sin being committed. And we can always stand on the truth that, human dignity, human life is in the order of creation the most precious. No, hindi natin yan dapat ikahiya, hindi natin yan dapat i-tone down because we want to be fair to all creation. No? I mean, tama lang na protektahan natin lahat. At magalit tayo kapag merong pang-aabuso sa mga hayop. Pero huwag nating kalimutan na baka yung kabaitan natin nauubos lang sa ibang bagay, pero nawi-withhold natin sa ibang bagay na baka mas kailangan ng atensyon at pag-unawa natin. Natin. Tama yun. Kaya nga, hindi lang sa hayop, kundi sa asal hayop din. Diba? Ayun nga. Ayun. So, sinasabi natin merong tinatawag na righteous anger. So, expert ka talaga dyan eh. Kaya kasi pala talaga. Pagdating sa anger, guys, this is the man. meron pa akong workshop, anger management. Hindi sa anger management. Expressing anger. Expressing anger through non-violent means. Yan. Yun talaga. Tama. Ayun, doon ako pupunta pala. So, meron tayong tinatawag kasi na righteous anger. Tulad ng pagkagalit natin sa pagpapahirap or pananakit sa isang hayop. Alaga man natin o hindi. May karapan tayong magalit and I think that's righteous anger. Pero nagiging disproportionate yung isang bagay kapag yung galit natin, yung anger natin is nagtatawag na for violence. If it calls for violence or
hurting other animals or other people. So hindi rin siya tama. Tama. Pero yun lang It's a din. very clear line, no? Oo nga eh. Pero Violence does not, Pero in solve. the end, yun. Ako rin naging uncomfortable kasi nakita ko nga yung mga naando sa taas sa altar sila father din is Although hindi pa daw nila tanaw hindi eh. Tama ba? Hindi raw tanaw kasi andun daw sila sa, ewan ko, na Kasi iba yung the natatakpan. blocking is Oo, different. yung angulo, no? Pero, syempre, may mga nabasa rin kasi akong post na mga tao, taga-parokya talaga ha, na nakakita, nagulat. Talaga, alam mo? Hindi, ni-research ko yan eh. Lumipad ang iyong team. Yes, lumipad ang aking team. Punta mo labon? Wala Makati. Teka muna ha. Clarify ko, lumipad kami hindi gamit ang kalapate kundi balloons. Ay, wow! Kundi balloons. Hindi, yun lang. Hindi, yung mga unang nakakita, na-shock din sila. At nakita nila na mali ito. Nabasa ko yung post na isang babae na napasabi siya doon sa boyfriend dyan, na parang may mali talaga. Nakita niya first time na, nakatali pala yung ibon. Nung una hindi raw niya nakita, pero once na nakita niya is sabi niya may mali dito. Kasi ako, nung una kong tingin, nakala ko prop bird siya. I mean, yung hindi totoo. Pero very sorry siya kasi sabi niya is kahit nakita niya ng ganun, wala rin siyang nagawa. Wala siyang nagawa. Siguro na-shock din siya doon sa nakita niya na na hindi niya alam kung sinong lalapitan, kung paano pipigilan yung sitwasyon. Pero the fact na nakita nila, ibig sabihin meron pa rin sensitivity yung tao pagdating sa sa ganyang bagay. So let's be sensitive talaga na huwag tayong manakit ng ng ibang nilalang sa atin. Kahit nga mga puno yan eh. So, binigyan tayo ng stewardship. Yan. Yeah. Pangangalaga sa kalikasan, sa mga halaman, sa hayop. Yan. Hindi naman ibig sabihin ng stewardship. Ang stewardship kasi is dominion din naman siya. Pero it doesn't mean ownership na pwede nating gawin lahat ng kahit anong gusto natin. Yeah. So, yan. We can use, totoo yan, we can use animals and even yung mga plants, pero with a valid reason. Not yung unnecessary inflicting pain, hindi yun pwede. Yun yung labag sa utos ng simbahan. So talagang merong proportionality. Yeah, merong Sa lahat ng proportionality. bagay, no? Oo. Kasi kung gano'n, di pati yung mga halaman sa altar, bawal na rin. Kasi pinutol yun mula sa... Yes. Halimbawa pa sa Albert, mag-uulam tayo ng karne. Oo. Ayan, yung mga ganyan, di ba, napag-usapan na, kasalanan ba sa Diyos yun na papatayin natin yung baboy o yung baka or yung chicken. Ito na pag-usapan na natin to nung nag-aaral tayo, di ba? Naalala mo siya? O naalala mo lang na kumain na tayo ng Hindi ko naalala. Sa podcast, mag-usapan na natin. Hindi sa podcast. Sa klase. Oo naman. Yung sa klase, di ba? So, yun, hindi siya kasalanan in the sense na meron tayong dominion sa kanila. We can use them for food, even for research, pero we are not to inflict pain, even death on animals kapag hindi naman valid yung ating reason. Oo. Ibig sabihin parang napagkatuan mo lang. Oo. Yun. Tama. So, thank you Father Chris. Dami mong ambag. Pagdating talaga sa mga cruelty, anger, Grabe ka wrath. naman. Wrath. Kung mag-alala, may doctorate tayo dyan. So, yun nga, no? So, again, at least ako, happy na ako na napag-usapan. So, at least we can know that community can also move forward with better practices in the future. It's also a reminder for all of us to, siguro temper our response with truth and charity at all times. Pwede mo namang ipaglaban, pwede kang magalit sa mali, no? Pero palaging nakasukat yon ayon sa kung ano yung tama, ano yung husto dun sa sitwasyon. Kasi nga, marami din na naging overboard naman ang galit. Gusto na rin gawa ng violence ang ibang tao. Sabi nga ni Pans Chris, violence in response to violence is hardly the right answer. So, yun. Masaya ako na napag-usapan yung bagay na yan. At least, wala nang kalapating igagapos. Oo nga eh. Sana nga. After that. No? And we pray for the healing of that community. Tapos sabi, may mga nasaktan, may mga nagsisihan dyan. Tsaka, may mga nagturuan. Sana yung asking for forgiveness, hindi lang din sa papel, sa statement. Kasi madali lang naman gumawa rin ng statement na hindi napapanagot. So, kailangan din natin ng restitution. So, ano ba yung mga organizers, yung talagang mga responsible,
ano ba yung mga pwedeng gawing actions para hindi lang mapigilan yung mga susunod na pangyayari o ano ba yung ngayon na pwede nilang gawin, 'di ba? And to confess that that sin as well. Yes. So thank you, Pods Chris, for your very eager participation today in this backdoor venue. Yes. Oo nga eh. Na-realize ko parang ito na ata ang Babalik uli ba tayo dito? intimate look into my life. Yes. Grabe ka naman sa Office cubicle ko Sige. to eh. Gusto niya ng intimate look at his life. Buksan natin yung mga ano dito. Ay, wala. Ano lang yan, kape lang yan. Kape lang ba yan? Ay, O, hindi, sige. ano ba to? Pagkain na aso. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat. Pods Chris, baka meron kang Easter, any last? Hindi, yun lang Word. masasabi ko na Happy Easter sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa podcast, lalo na yung mga bagong dating. Yes, sa Apo. mga bagong salta sa podcast at sa lahat ng mga nag-comment, nanood, maraming salamat sa inyo. And sana patuloy niyo po kaming i-share sa inyong mga platforms because that is the only and the most effective way rather that we can grow as a podcast is through you. Sa inyong pag-like, pag-share, pag-rate sa amin sa Facebook, sa YouTube, sa Spotify para mas marami kaming ma-reach sa mga tao. At again, maraming salamat po sa The Cool Pals for inviting me. Next time, sana madala kita. At manood tayo. Manood na lang tayo. Ako yung iyong Hindi na as guest, no? Manager mo ako. Okay lang yun. Ikaw yung Oo. galit. Yes. Hindi, kukunin ko yung check after ng Wala na, wala. Wala pa. Kala ko meron. Wala. No, it's already the guesting Hindi, itself is biro lang, already the oo. privilege of a lifetime. No? So maraming salamat. And we hope that we can continue to bring the gospel to more places and peoples. Opo. Lalo na sa mga lugar na hindi inaasahan. Sa mga hindi inaasahang lugar. Mga Okay. gulat kayo, no? Marami yung nagsabi sa akin nun eh. Ano ginagawa mo doon? Ganun talaga. Ganun ang mga Oo. paraan ng Panginoon. Ginagaya lang natin siya. He Yes. goes to the unlikeliest people and places. Mm-mm. Doon siya nagpaparamdam. Doon siya nagpaparamdam.